Hello guys, so Rafa ulit GTA Car. So magandang gabi sa inyo at busy na naman tayo ngayon. Tapos kanina may pinost tayo palang EcoSport yung pula. Nagkamali akong post, hindi na ako nagpo-post masyado dahil may mga pending orders pa tayo So tinatapos muna namin yun para malinis at maganda at makuha na nila yung mga kotse nila yung sa mga kabili sa atin. Mali yung post ko kanina, na post ko na yung kaninang 2018 na manual. Kaso lang pagka-post ko na reserve na po agad. So merong nag-comment doon na isa, si Sir, avid fan daw natin siya. So Sir, pasensya na, nakuha na nung isa gusto nyo pala yung manual, makakuha naman tayo ng manual. Marami kaming manual na kukuhanin this week, abangan nyo lang. Hindi ko alam kung ano yung kulay na makukuha. Pero ngayon pinatakbo ko lahat sila. Kami yung nag-finishing dito sa ibang units na pa-release na. Sinasaliksik namin at talaga namang dahan-dahan binubulat-lat kung ano man. Pero ito katulad dito. Ayan. Kuya Edwin, shoutout. Shoutout daw. Ayan, tapos na to. Tapos na to dun sa kabila. Tapos na to yung, ano tawag dito? Actually matagal na tapos to naipit lang to ron sa kabila kasi ngayon lang dumating yung mga bago nating ABS. So ABS system bago rin, tranny bago, cooling system bago. Kaya ako nakabalandra dito kasi kanina nakahiga dyan si Joseph nung nakahiga siya dyan, sinamahan ko na. Sabi ko, Hanson ako Hanson akong tao. So sabi ko, sasamahan kita humiga dyan sa grapa. So yun lang naman ang gaganapan. Finifreo na namin to kasi meron kami nakikitang leak dun sa ilalim. Nagpalit na rin kami ng bagong ECB para full refresh na pati yung aircon system nito. Malapit na kasi release date nito, Sabado yata to ilalabas. So yun nga, mabalik tayo doon. Gusto nyo pala ng manual, sige, kukuha na tayo ulit ng mga manual. Trippings nyo pala yung manual, sige. Nakita nyo yung kaninang pula doon na binababaan yun. Kahit manual, palit pa rin ng bagong clutch. Opera pa rin ang aabuti nun. So para bumalik, alam mo yun, hindi na tayo bahala na si Batman. Mahirap kasi magbahala si Batman May warranty kami, so ibabalik mo rin naman sa amin yan. Mahasal ka lang. So gawin na natin perfect lahat ng mabibili nating kotse. Diba? Huwag natin tipirin. Katulad nun, yung mga basic yan. Minsan kasi yung mga bumibili, syempre gamit lang, huwag mo expect na yung mga bumibili car guy o talagang maalam sa kotse. Yung iba naman na bumibili sa atin, kadalasan maraming bumibili first car nila So ang gusto kong experience dun sa mga nabentahan kong kotse, kaya Edwin, marami tayong nabentahan na ano tawag doon, yung first car nila First car. Meron dito si ma'am, kung maalala nyo yung puti na EcoSport, yung binlag ko, yung nagpapa-change oil lang na yung binili niya rito, tapos isang taon na sa kanyang EcoSport niya. Si Ma'am Greya pala yun, si Ma'am Greya. So nakabili sa atin a year ago na. Kaso walang time yung tao so busy sa work. Ang ginagawa niya, pinapa-change oil niya yung kotse. Hindi sa atin, sa labas na siya nagpapa-PMS. Don't get me wrong, okay lang naman yun. Kaso ang nangyari kasi doon sa kanya, in time naupod yung yung sigunyal nung makina niya. Pagka huling PMS niya, hindi na tumakbo bigla yung kotse niya. As in, hindi na tumakbo, nag-stack up na kasi yung bakal pala nung sigunyal masyadong malabo, manipis or tawag doon, malabnaw yung gamit na langis doon sa kanyang EcoSport. So bilang tulong namin, yun nga yung maganda ron, hindi lang yun sa aasahan nyo sa shop. Kasi katulad nun, meron tayong ganong case na after a year nagkaroon ng problem yung engine. So nagka-problem siya sa engine. Kung tutuusin yun, overhaul kasi yung gagawin dun sa kotse niya diba? Kasalanan ba natin yun? Hindi. Maintenance ba yun? Yes, oo. Malaking factor yung langis dun dahil sobrang labnaw. Nakita nyo dun sa video, talagang hindi Ford yun yung langis na yun. Hindi ko naman sinabi na yun, na pagka ganun ng langis pagkalagay ng langis nasira na. Ganun kasi nangyari, pag change oil niya, hindi na umandar yung kotse kasi talagang stock up na. Ngayon, based dun sa na-operahan na kasi, binaklas na yung buong makina niya. Ang nakikita lang namin scenario dun is nag-overheat siya dati or ang tawag dito, mali yung langis. Kasi yung langis talaga is hindi akma dun sa kotse niya. So dahil mahal natin yung mga kliyente na nakakabili dito, first car niya, diba, yung may-ari, kahit anong mangyari hindi niya bebenta yung kotse niya. Sabi niya sa akin, hindi bebenta yan. Marami na ako memories dyan gamay ko na yan, saka enjoy siya i-drive yung kotse. So bilang help namin, wala kaming markup doon. Gagawin namin yung
galing dito yan eh. So sabi ko, tinanggap ko, sabi ko sige, dito niya dalhin. Kami ang gagawa ng kotse, galing naman sa amin yan. So overhaul tayo ng engine nun. Ayun, mababalikan nyo naman yung video nun, ano. Dami nagdikit, ang tawag doon, kiskisan yung mga bakal sa loob kasi dun sa langis. So naupod yung segunyal niya, nagpa-order na ako ng segunyal. So ang babayaran lang ni Ma'am Gria dito is actually the price, wala kami markup. So yun yung tulong ko sa kanya dahil dito naman galing yun. Hindi na para kumita kami dun sa kotse niya dahil na-enjoy niya, alam mo yun. First car nun, puro ganun yung yung mga nakakabili sa amin, na-enjoy nila kasi kachat ko sila ngayon eh. Lahat kami mga Viber group yung mga nakabili. So updated ako sa mga nangyayari, kaganapan. Sinisendan nila akong picture, sinisendan nila ako ng mga, kunwari may tanong sila, tip sila kunwari ganito, ganyan. Sasagot ko kahit madaling araw pa, walang problem. So ayun yung tulong natin doon sa mga ganun. Natutuwa ako pag mga first car. Kanina may pumunta rin kanina eh, first car daw niya. May mga ganun eh, kumbaga yung tiwala na lang yung first car. So kung makikita nyo naman yung work done natin doon sa mga kotse, talagang inaano natin siya eh. Kumbaga tinututukan talaga natin. Tapos eto kasi hindi naman sa magaling kami. Paulit-ulit lang kasi ginagawa namin. Same models, same year, same design yung mga kotse, same engine, same tranny, same parts. So kumbaga hanggang ngayon naman di kami magaling. Pero kung 3 taon na namin ginagawa ng paulit-ulit yun, yung chances natin ng magka-problem is very little na lang. Meron pa rin, pero hindi ka magkakaroon dyan yung mga nabibili sa labas sa marketplace na pagkabili mo, sira na yung tranny, sira na yung ganto, yung mga pumupunta rito, di ba, yung mga nagpaparepair dito na hindi dito galing, tinutulungan namin yun ang mga sinasideline na namin kapag yung mga kotse natin for pending. Maluwag ngayon yung garahe, napansin nyo? Mamaya puno ulit yan. Pagdating nung nila Jared, nila Mark, mamaya puno yan. May bumili sila ng 2 EcoSport tapos isang Focus na blue. Color blue naman. Kausap namin yung parang last week pa yung mga yun. Yung mga direct owners noon. So maganda yung natin dun filter. Kasi yung pag-filter out ng mga client niya, talagang every nuts and bolts alam nila yung kotse. May dumating pala tayo kagahapon. Ay! Manual pala yung hanap nung Mr. kanina sa comment. Meron kaming dumating kahapon. Eto, teka. Sasaglitan ko lang, huwag nyo bibilin ha. Sasaglitan ko lang, huwag nyo bibilin. Ayan kinuha nila Nico kahapon, kaso lang, ano tawag dito? Hindi ko pa ma-upload yung video kasi, siya, ano ba tawag dito? Gabi, madilim. So, parang nonsense lang i-upload ko kasi ang dilim-dilim. Sa Laguna nila kinuha tong kotse. Ang problem lang dito sa kotseng to, upon checking nila dun sa kahapon bago nila bilhin, yung pinagpagawaan ng may-ari, pinagre-rekta yung fan nung radiator. Bawal po yun, walang rekta-rekta dito, hindi po to Toyota. Saka Honda na pwede mo i-rekta-rekta kasi naka-connected po yun sa computer nag-automatic yung mga yan, so much better yan, proper at stock lang, kumbaga yung wire nya. Okay, so ganun siya. Yun lang ang problem niya, pero pagkatapos natin doon, ibabalik natin yung dating harness at wiring yan. Then afterwards, pwede na natin pa-operahan yung transmission yan. Yan. Color red siya na automatic, parang 2017 yata to na 2017 yata na black edition trend, parang ganun. Kaya automatic to. O yan, tapos ano pa ba? Updates natin. Wala naman akong updates, nandito lang ako sa picnic ako dito mag-isa ako dito. Sa Graba. Alam niyo na, pag hands-on, hina-hands-on ko talaga. Okay lang muna, update natin guys. Hintayin natin yung mga parating na unit. Parating na siguro sila in a while. Hintayin ko na sila bago ako umuwi. Alam mo naman, ako sirapan na walang social life. Edwin. Para na kayo pangalawang ama. Totoo. Alam mo kasi nung bata ako, hindi ako mahal ng airpod ko Edwin. Yayos tayo.